makakaupo na po tayo. Sa ating pong huli, tatlong awit ni Spiritual. Sa page number 10 po, Rock of Ages. Page number 10. Rock of Ages, sing. Rock of Ages, cleft for me, left behind myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side which flowed be of sin the double cure. Save from wrath and make me pure. Could my tears forever flow? Could my zeal no longer know? This for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. In my hand no price I bring, simply to thy cross I cling. Last stanza. While I draw this fleeting thread, when my eyes shall close in death, when I rise to worlds unknown, and behold thee on thy throne, Rock of Ages, left for me, let me hide myself in thee. Amen. Ngayon pong hapon, sa muli po natin pakikinig at pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon Diyos, muli po natin tawagin ang ating mga ngaral sa Pastor Norman Migares. Magandang hapon. Buksan natin muli ang ating pong mga Bible. Mark chapter 4. Mark chapter 4, verse 33. Mark chapter 4, verse 33. Narito ang sabi ng banal na kasulatan sa King James Version English. And with many such parables spoke he the word unto them, as they were able to hear it. But without a parable spoke he not unto them. And when they were alone, he expounded all things to his disciples. Next verse is John chapter 16. John chapter 16. In verse number 12. John 16:12. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Last verse. Job. Job chapter 42. In verse number 5. Job 42:5. I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee. May God bless the reading of the Scriptures or His Word. Learning through experience. Yan po ang pamagat ng atin hong pag-aaralan ngayon pong hapon. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, luwalhati muli at papuri ang aming inaandog at naalay, pasasalamat at parangal. Dalangin namin na maging katanggap-tanggap ang paglilingkod at pagsambang ito.
Sa pagtunghay namin muli ng iyong mga salita, buksan niyo ang aming mga mata, ang aming mga puso, tungo sa kaunawaan. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na ipahayag niyo ang iyong sarili sa amin. Ganon din ang iyong kalooban. At maunawaan din namin, Panginoong Diyos, ang tunay naming kondisyon at kalalagayan sa inyong harapan. Anumang nakikita niyo sa aming mga puso, dalangin namin na ito yung ihahayag. Gawin niyo pong pagpapala sa amin ang iyong mensahe. Maintindihan namin ang iyong mga gawa, dealing sa aming buhay. Dagdagan niyo pang aming pananampalataya. Turuan niyo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang guro ng Iglesia, Espiritu ng katotohanan, na kami kalugdan na maliwanagan, Panginoong Diyos. At maunawa namin ang iyong kalooban sa aming buhay. Patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Pagpalain niyo nawa kami, Panginoong Diyos. Sa banal na pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Ito pong mga talata na binasa natin, mga kapatid, no? Yang Mark 4:33, John 16, 12:42, 5 ng Job, ay makikita natin na merong growth of capacity in the Christian para makatanggap ng spiritual instructions. Ang mga pagtuturo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay gradual, para bang installment. Katulad ng isang natural na sanggol o bata na hindi niya ma-digest ang ilan sa mga bagay, di tulad ng mga adult, mga mature person na kaya nilang i-digest. So, ganun din mga kapatid, pagdating sa spiritual na bagay. Ganun din sa spiritual na bata at sa mga bagay na banal o ukol sa Diyos. May mga bagay na hindi agad maunawaan ng isang mananampalataya. Dahan-dahan ay pinaunawa sa kanya ng Panginoon. Ang tawag dyan ng iba ay dapat magkaroon tayo ng experimental theology. In Psalm 34 verse 8, David said, "Taste and see that the Lord is good." There must be a practical tasting and seeing that the Lord is good. And that's what we call, or yan ang tinatawag ng iba na experiential or experimental theology or experimental acquaintance or understanding with the Word of God. Now, when we say experiential theology, ito ay tumutukoy kung papaano ang isang Kristiyano ay nararanasan niya the truth of Christian doctrine in his life. It refers to how a Christian experiences the truth of Christian doctrine in his life. It is to have a personal, experiential, experimental knowledge of all the great truths of the Scriptures. Halimbawa, mga kapatid, unahin natin bilang example sa mga afflictions, bilang karanasan ng karamihan sa mga anak ng Diyos. Gaya nga ng sinabi ni Martin Luther, at ito'y palagi kong pinagbubulay-bulayan at sumasagi lagi sa aking isipan, na sabi niya, no man can have or no man can attain a true understanding of the Holy Scriptures without trials and temptations. He said, I never knew the meaning of God's Word until I came into affliction. I have always found it one of my best schoolmasters. Kung ang experimental acquaintance with the Bible ay resulta yan ng affliction, then we should welcome the discipline. The rod of chastening of the Lord, the rod of correction. We should welcome it to blossom into such golden fruit.
At bagamat kung minsan talaga ay kadalasan nga hindi natin maunawaan eh. Pero dahil siya yan ay rod of correction ng Panginoon at ang humahawak niyan ay ang kamay ng Panginoon, so dapat ating pakinggan, hear ye the rod and the one who appointed it. Kaya yan ay pagtuturo ng Panginoon. You see, Christian experience is best learned through God's school of affliction. For example, yung the virtue of patience. The virtue of patience is developed only through the school of affliction. Yung Christian character, sabi nga, may nakapagsabi nga na yung Christian conduct, affliction, sabi, is the school in which great virtues are acquired, in which holy characters are formed. Diyan na de-develop yan. At kung hindi natin personal na may experience yan, hindi natin maintindihan ang mga great truths of the Scriptures. Ang mga bagay na itinuro sa akin ng Diyos, karamihan po doon ay dumating lamang sa akin pagkatapos kong dumanas sa mga masasakit na karanasan at mga taon ng pag-ehersisyo ng aking puso tungo sa Diyos. Kung ipapasa ko to sa inyo, na hindi pa ninyo nadaraanan ang ganoong mga karanasan, maaaring ituring mong makitid o kakaiba at hindi mo maintindihan. Halimbawa, maaaring sanay ka na sa pagmamaneho ng kotse at marahil isa kang maingat na tagapagmaneho. Pero kung hindi mo naranasan, kung hindi ka nakaranas ng marami at ibang uri ng aksidente, mas lalo kang hindi magiging maingat. Pero kung ikay nakaranas, lalo kang magiging maingat. Hindi ba? Anong ibig sabihin natin sa bagay na yan? Ang ibig nating sabihin dyan, experience is the best teacher. Marami na ako kung yung mapapansin mga kapatid, marami na akong mensahe na naipahayag tungkol sa affliction. Simula na ako ipasok ng Panginoon sa paaralan ng kadalamhatian, sinimulan ko ng pag-aralan yan at unawain, saliksikin. Matagal ng panahon na ako'y dumanas ng maraming kadalamatian sa aking buhay. Hindi ko may paliliwanag yan kung hindi ko aktual na naranasan ng mga bagay na yan. Hindi ako magiging epektibong mangangaral kung ang pag-uusapan ay kadalamatian, kung ako mismo hindi ko na-experience yan. How can I preach the subject about poverty, affliction, pain, sufferings, kung ako'y nabubuhay sa kaginhawaan at kasaganaan? How can I best explain that? You see? I was so blessed, mga kapatid, doon sa mensaheng pinag-aralan natin, tinalakay natin 2 weeks ago, na ang pamagat ay reactions, negative reactions to divine chastisement, part 1 and part 2. Ang totoo niyan, mga kapatid, dapat ituturo ko yan noong May 26, Sunday. Kaya lang bumagyo. Diba? At dahil doon, hindi tayo nagkaroon ng pagtitipon. Wala tayong pananambahan. Kasi nga, bumagyo. Ang daming mga sira. Bagyong-bagyo yun. Linggong-linggo, bagyong-bagyo. Doon ko sana ituturo yan eh. Pero lumipas pa ang 1 linggo. The following Sunday pa bago na ituro yan. Pero bago dumating yung Sunday na yon, Friday, May 31, na-aksidente kami. Nabangga yung sasakyan, nakabangga kami, na-injured yung aking asawa, yung kanyang ribs, nagkaroon ng fracture, tumama, humampas yung kanyang tagiliran doon sa pasimano ng sasakyan. Pareho kaming nalaglag doon sa sahig. Wasak yung sasakyan namin nabangga, sira din yung van, wasak din.
Affliction nangyari, adversity. Na-hospital ang aking misis. 3 araw. Tapos ang laki pa ng babayaran doon sa na-damage na sasakyan. 220,000 ang estimate nung dinala namin doon sa talyer nung nakakakilala. Yung may-ari ng sasakyan nakakilala ho doon. 220,000. Can you just imagine that? Na bakit nangyari yon? Samantalang ipinagpe-pray ko pa naman sa Panginoon yung van. Kasi nakita ko may diferensya ng van. Medyo kailangan ng maintenance, i-repair. Kaya ako nag-pray sa Panginoon na sana bigyan kami ng budget na mapaayos yung clutch, mapaayos yung aircon. Kasi yung aircon ay sira na, barado na, marumi na, kailangan ng linisin, tumutulo na, tapos yung gulong, mga pudpud na. So marami nang dapat i-repair. Pero nangyari, mas lalong nawasak. You see? Nananalangin din ako sa Panginoon na tulungan kami sa aming mga pangangailangan. Maraming kailangan tulad ng mga bubong dito, dapat nang ipagawa. Kasi pag umuulan, may mga tulo. Pero nangyari, lalo pa kaming nalubog sa utang. Kailangan bayaran, 220,000 para sa pagpapagawa ng sasakyan. Affliction. Kaya nung na-preach ko yung mensahe niya mga kapatid, talaga ako'y lulugo-lugo. Ang message pa naman, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint under His rod, or faint when thou art rebuked. Naranasan ko yung fainting. Naranasan ko. Pero kung hindi sa mensaheng yan, mga kapatid, ay talagang ako'y bibigay na. I was already fainting. Kasi sunod-sunod na nga yung mga pagsubok, yung mga kahirapan na dumarating sa aking buhay. Hindi pa nga nakakabangon. Lupasay na naman. No, bakit ganon? Siyempre, ikaw magtatanong, magtataka, Lord, bakit ganon ang nangyari? Ang sagot ng Panginoon, experience. Experience. Na maranasan namin. Eh, nung time pa naman yun, mga kapatid, no? Bago dumating yan, o habang dumating yung mga kadalamhatian yan, kami pa naman ng asawa ko, ang devotion namin ay Job. Job, chapter 25 na kami, bago nangyari yung ganong aksidente o disgrasya. Kaya sabi ko sa asawa ko, ano kaya, tigil muna natin ang pagde-devotion natin sa Job. Habang lumalalim tayo dito, lalo lumalalim din yung ating karanasan sa affliction eh. Gusto ko naman yung masaya. Subukan naman natin ang Psalms. Maiba naman. Puro kadalamhatian na lang eh. My point is this, mga kapatid, na pinararana sa amin ng Panginoon yan para maintindihan namin yung aming pinag-aaralan, yung binabasa, yung Book of Job. That is experimental acquaintance with God's Word. Gaya ng sinabi natin kanina o sinabi ni Martin Luther na no man without trials and afflictions can attain a true understanding of the Holy Scriptures. Kung hindi nangyari yon, dagdag kaalaman, dagdag karanasan, ay hindi kami magkakaroon ng tunay na pagkaunawa sa aklat ni Job. Kailangan may experience para maintindihan. That's what we mean. Experimental, experiential, theology. Yeah. Personal, experiential, experimental knowledge of all the great truths of the Scriptures. Just like Job. Yung binasa natin kanina sa Job chapter 42 verse 5. Basahin natin ulit. Sabi ni Job, I have heard of thee by the hearing of the ear. Si Job ay nagkaroon ng knowledge about God, the will of God, worship of God through his ancestors. Salit-saling katuruan tungkol sa Diyos. At maaaring pati mga magulang niya, siya ay in-educate, pinakilala sa kaniya ang kanilang Diyos na kinikilala at sinasamba. Narinig niya yan. At sa iba pang mga tagapagturo niya, si Job ay nagkaroon ng kaalaman at pagkakilala tungkol sa Diyos. Pero lahat yan ay narinig lamang niya.
Pero iba, mga kapatid, yung sinabi niyang, but now mine eye seeth thee. What is that? Practical, experimental experience. He had a personal, actual, experimental encounter with God. Although wala naman sinabi ho rito na personal na nakaharap ng o nagpakita ang Diyos kay Job, sapagkat ang Diyos ay nagsalita kay Job sa pamagitan ng ipo-ipo through the whirlwind. Pero hindi sinabi na personal niyang nakaharap o nakita ang Diyos. Hindi naman sinabi. Pero yung sinasabi niyang, but now mine eye seeth thee, hindi lamang ibig sabihin narinig niya, nasaksiyan niya mismo. Yun yung sinasabi natin, mga kapatid. No? Naranasan ni Job, actual niyang naranasan the truth of God. Personal niyang naranasan sa kanyang buhay. It was personal, experiential, experimental knowledge. Hindi lang sabi-sabi. Hindi lang yung nabasa niya. So, ganun din sa atin. Bagamat tayo nagbabasa ng Biblia, bagamat tayo nakikinig sa mga sermon, sa mga pangangaral ng mga pastor at kanyang mga ngaral, pero iba talaga yung actual mong maranasan Ganon. Halimbawa sa mga afflictions. See? Kaya kung minsan, magtataka tayo, bakit nangyari to? Bakit nangyari sa akin? So, ang tendency natin, magsisiyasa tayo, saliksikan natin ating mga sarili. Siguro dahil ako may ginawang kasalanan. At yun, pakikita naman sa iyo ng Panginoon yun kung ano ang iyong pagkakamali, ano yung kasalanan, kung bakit umani yan ng pamalo ng Panginoon. And through that, matututo ka. Pero sa case ni Job, he was a perfect man, a man that feared God and shuns away from evil. So anong dahilan bakit mangyari sa kanya ang lahat ng kasamaang yan? Doon nawindang si Job Bakit ang isang matuwid ay nagsasuffer? That is the theme ng Job, the problem of suffering among the righteous. And who can explain that? Isa sa mga purposes ng rod of correction ng Panginoon, kasi apat yan merong preventive, merong corrective, at merong penal, paanihin sa'yo ng Panginoon ng kasalanan, at yung pang-apat ay educative. Kay Job, educative. Hindi kasalanan ng dahilan kung bakit dinanas niya ang kadalamatian. Hindi yun bilang parusa sa kanya ng Diyos dahil matuwid siyang tao So bakit pinarana sa kanya yan ng Panginoon? Why do the righteous suffer? Why is it that many are the afflictions of the righteous? Experience. Actual experience. Ganon din sa atin, so that we may experience and know. Because how can we know without experience? And to have wisdom, magkaroon ng kaalaman, ng karunungan. Wisdom is the principal thing. And what is wisdom? Ang wisdom, mga kapatid, is magkaroon ng kaalaman, the ability to know, at magkaroon ng kaalaman based on knowledge and experience. And the more you learn, the more you increase knowledge. And the more you experience things, the more na magbibigay sa iya ng kaalaman. Yan ang purpose ng Panginoon. Kasi tinanong ko din niya, bakit kailangan mangyari ito? What a waste. Yun yung sinasabi ko Pero mo, gagastos kami ng 100,000 sa isang sasakyan na hindi naman mapupunta sa amin. Nga ba, hindi pa nga yan na totally nababayaran Tapos magbabayad pa kami sa isang sasakyan na hindi naman sa amin, hindi naman mapupunta. Experience. Upang aming malaman.
Ganun talaga ang Panginoon. Tinuturuan niya kanyang mga anak. Now, another thing mga kapatid, pagdating sa salvation, sa pamagitan o by experiential or experimental theology, ang ibig nating sabihin, Christ-centered theology, na nagbibigay diin that for salvation, sinners must by faith have a personal, experiential, spirit work knowledge of Christ. Again, it means ang isang makasalanan ay kinakailangan magkaroon siya ng pananampalataya, personal na pananampalataya, aktwal na naranasan sa pamagitan ng paggawa ng banal na Espiritu. Spirit work knowledge of Christ. Kaya nga we must emphasize that the Holy Spirit causes the objective truths about Christ and His work to be experienced in the heart and life of the sinners. Salvation must be experimental. Yan ang palagi kong sinasabi. Otherwise, it will not come to be a genuine salvation. By just reading the scripture, pwedeng maniwala ang isang tao, paniwalaan niyang lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan. Pero kung hindi naman niya aktual na naranasan yon, anong good yun? Ano ang silbi? Wala. For example, patungkol sa lost state ng ating condition o condition ng isang makasalanan by nature dahil sa tragic fall ni Adam. Pwede kong basahin o ipabasa sa isang makasalanan yung Romans 3:23 na sinasabing ang lahat ay nagkasala at di nakabot sa kalwalatian ng Diyos. At pwede kong kumbinsihin yung tao na kausap ko na siya makasalanan by just reading that and proving to him that he is a sinner. At maaaring makumbinsi ko yung taong yon, mapa-oo ko siya at mapaamin ko siya na siya makasalanan ayon sa sinasabi ng banal na Espiritu. So magkaroon siya ng mental agreement, mental assent to the truth of the Bible. Pero hindi naman niya na-experience yung bigat ng kasalanan. Pero hindi naman niya nakita, aktual na nakita, yung karumihan ng kanyang puso. Hindi niya nakita yung karumal-dumal na kasalanan na nanahan sa kanya. Wala siyang personal na acquaintance sa katotohanan ng Romans 3:23. Bagaman tumayon siya, sumangayon siya, niwala siya, agree siya, hindi siya tumututol. Maaaring sabihin niya, oo, ako'y makasalanan. Marami na ako nakausap na ganyan eh. Lalo na ako'y Arminian, dadaling ko muna, ayun, gamit ang Roman Road, pakikita ko muna, Romans 3:23, patutunayan ko sa kanya, pakikita ko sa kanya na sinner siya, ayon sa turo ng Bible. Maraming naniniwala, uma-agree. Pero walang aktual na karanasan. Wala siyang kabigatang nararamdaman sa kanyang sarili. Yung heavy laden of sin, the heavy burden of sin. Wala eh. Kasi yan ay ginagawa ng banal na Espiritu. Kaya aktual na karanasan yan. So dapat yan ang makita at maranasan. Hindi na makita, kundi aktual na maranasan ng isang makasalanan para siya maligtas. Yung kanyang lost state and condition by nature due to the tragic fall in Adam. At makita niya rin at madama niya rin yung kanyang dire need for Jesus Christ who merits and applies salvation by Spirit. And also, yung responsibility to repent and believe the gospel of God's free salvation in Jesus Christ. Lahat yan, all must be known and experienced in our lives. Actual experience. Kaya, doon ko na unawaan mga kapatid, sa pamagitan niya, no? Sa matagal na ring pagtuturo sa akin ng Panginoon, na hindi lahat talaga ng sumasampalataya kay Kristo save. At hindi lahat ng tumatanggap sa kanilang mga puso ay tunay ngang mga naging anak ng Diyos. Sapagkat salvation must be experimental. It must be an actual experience.
wrought by the Holy Spirit. Maraming nagte-testimony. Pag nag-testimony tungkol sa kanilang salvation, sasabihin nila, ako'y ligtas na, ako'y anak na ng Diyos, ako'y nakatitiyak na pag ako'y namatay, pupunta ako ng langit, sapagkat tinanggap ko na si Kristo sa aking puso. Pero ang totoo, hindi pa niya naranasan ang kapanganakang muli. Every time na ako'y nanonood at nakikinig sa mga nagte-testimony tungkol dyan, tungkol sa kanilang salvation, ina-imagine ko habang kanilang binobroadcast at ginoglorify ang kanilang salvation, doon sa isang corner, nandun yung Holy Spirit. Kaya sabi ng Holy Spirit, wala pa akong ginagawa sa puso mo. Hindi pa niya naranasan, in other words, ang kapanganakang muli. Kaya marami sa mga taong nag-aakala ni sila'y saved, pero hindi. Dinaya nila o dinadaya nila ang kanilang mga sarili. Ang puso talaga'y higit na masama't magdaraya kaysa ano pa mang bagay. Kaya nga, kailangan examine ourselves whether we are in the true faith. Baka tayo'y reprobates. Salvation must be experimental. Experiential theology stresses that the Holy Spirit blesses man-abasing, Christ-centered theology that makes room for Christ within the soul. Mga mananampalataya na magnanais at maghahangad na mabuhay ng lubos para sa kanyang kaluwalhatian out of gratitude for His great salvation. The gospel truth of sovereign grace that abases us to the lowest and exalts Christ to the highest in our salvation must be experienced and proclaimed. See? Experience taught me that. Not only personal knowledge of God's Word, but also experience. Yan ang hindi naintindihan ng karamihan. That is one of the reason why, mga kapatid, ako'y humantong sa paniniwala na marami sa mga nagsasabing Kristiyano hindi saved, na ang mga Arminian hindi saved. Because I personally witnessed it. As Job said, I have not only heard by the hearing of my ear, but now mine eye seeth. Tulad na lamang yung mga dati kong kaibigang mga pastor. Pastor na yan, ha? Nung ako'y na-convert sa doctrines of grace, tinangka ko i-share sa kanila yan. Yung tamang katuruan tungkol sa kaligtasan. Pero nung ginawa nila, tinakwil nila, pati ako tinakwil nila. Naging kaaway ako nila. Dati kaibigan ko sila, dati kaibigan ako, pero itinuring na akong kaaway dahil lang doon sa aking paniniwala. At ang tingin nila sa akin, mali ako. Sila ang tama. Ngayon, kung ako mali, dapat ang ginawa nila, kung totoo silang tama at sila ang mga totoong saved, sila ang mga totoong mangaral ng Diyos, ako nagkakamali. Hindi ba dapat tulungan nila ako? Ako mali eh. Hindi ba dapat paliwanagan nila ako? Itama nila ako? Dapat magpakita sila ng pagmamalasakit o pagmamahal sa akin dahil ako'y mali eh. Hindi, ang ginawa nila, sinipa nila ako, tinadyakan ako, tinanggal nila ako sa fellowship, itinakwil nila ako. Ang nais ko sana, magpatawag ng meeting. Tapos, interrogate nila ako. Ano ba yung paniniwala mo, Norman? Ano ba yan? Saan mo napulot yan? Ang gusto ko sana magpaliwanag sa kanila, ilatag ko sa kanila kung ano ang aking paniniwala, na ang sabi nila, nag-iba na raw ako. Kasi yung aking paniniwala, hindi na katulad ng kanilang mga paniniwala. Talaga naman, nabago na ako eh. Nabago na ang aking paniniwala. At ang aking paniniwala ay naging tama. At gusto ko ipaliwanag sa kanila kung ano yung tama. Kaya lang ayaw nila makinig eh. Ayaw nila akong bigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Kaya sabi ko, kung tama sila,
Kung naniniwala sila na silang nasa katotohanan, dapat pakinggan nila ako. Di ba? Anyway, ako naman yung mali eh. At tulungan nila akong may tama, pero ayaw nila. Ang tanong, totoo bang mga lingkod ng Diyos yung ganyan? Totoo bang ganyan ang mga ligtas? Totoo bang sila ay nasa katotohanan? O yung kanilang ginawa sa akin ay pinatunayan lamang nila kung sino sila at kung ano sila? Na sila hindi mga totoong mga mananampalataya. Na sila ay wala sa katotohanan. Makikilala ang puno sa kanyang bunga. Yan ang sinabi ng Panginoong Hesus. You shall know them by their fruits. And they cannot deny that. Their works, their actions cannot deny kung ano talaga sila. Siyempre, kung anong puno, yun ang bunga. Out from the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ang corrupt tree cannot bring forth good fruit. Ang good tree cannot bring forth corrupt fruit. Ang masamang puno, magbubunga ng masama. Ang mabuting puno ay magbubunga ng mabuti. Yan ang batas ng kalikasan. So, ganun din sa isang taong nagsasabing siya ay totoong Kristiyano o kaya siya ay totoong saved. Malalaman at makikita yan sa kanyang mga gawa. Malalaman kung saan tayo tunay na naipanganak ng muli. Tandaan nyo mga kapatid, one of the infallible sign of regeneration is a humble heart. Because the unregenerate is so proud of himself. The unregenerate is self-righteous. Walang humility. Wala. Ganon din sa isang taong naligtas sa biyaya. Ang isang taong naligtas sa biyaya ay nagpapakumbaba. Pero kung lumalabas sa kanyang bibig ay puro kayabangan, na akala mo napakagaling niya, napakahusay niyang tagapagturo, napakahusay niyang pastor, walang biyaya yon. Dahil ang taong naligtas sa biyaya, hindi niya magawang magmalaki. Dahil nakikita niya, at nadarama niya, dahil pinadama sa kanya ng Banal Espiritu, ang kanyang kabulukan, his depravity. Yun yung total depravity. At ito rin, natuklasan ko mga kapatid, marami din sa mga sovereign gracer na niwala sa tulip, Calvinism o Doctrines of Grace, hindi rin save eh. At paano ko nasabi yan? Through the knowledge of God's Word and personal experience sa mga na-encounter ko. Experience is the best teacher. Mga sovereign gracer, sasabihin, naligtas sa biyaya, sovereign grace, pero wala namang may pakitang biyaya sa kanilang kapwa. Asan ang biyaya? Wala. Nagkamali, didisiplina, patatalsikin. Sasabihin, damnable heresy yung inyo. Ni hindi man lang pag-usapan. Di ba? Ganon din mga kapatid. Kung mali, yung taong yon, sa kanyang paniniwala, di dapat paliwanagan, hindi sisipain. Sinipay, tinadya ka, nasaan ang biyaya doon? Sasabi, heretic agad. May damnable heresy. Di paliwanagan mo. Ngayon, kung hindi mo kayang paliwanagan, hindi mo mapalabas yung katotohanan, di tama yung taong yun, ikaw mali. Dapat ikaw ang disiplinahin eh. Hindi mo masalangsang yung katuruan eh. Kasi tama. Naniwala lang yung Armenian eh, hindi save eh, dinisiplina na agad. Tayo naman, kahit maniwala sila ng Armenian ay save eh, bala sila. Hindi naman natin tinatawag silang mga heretics at nagtuturo ng damnable heresy. Kung yun ang paniniwala nila, bala sila. Tapos tayo naniniwala ng mga Armenian hindi save. Ang tingin na sa atin nila, mga extreme, heretics, nagtuturo ng damnable heresy. Kita mong mga taong yan. Tapos sabihin nila, sovereign gracer sila. Nasaan ang biyaya? Wala. Bakit? Kasi hindi naman aktual na naranasan nila
ang sovereign and saving grace ng Diyos sa kanilang mga puso. They are totally and absolutely strangers to the miraculous work of the Holy Spirit, to the miracle of grace that was never wrought in their hearts. Hindi nila aktual na naranasan yung himala ng biyaya sa kanilang mga puso. They are totally strangers to it. Salvation, again, must be experimental. Kinakailangan actual experience, not only knowledge, head knowledge, no, kundi actual knowledge. Tanda natin mga kapatid na pagdating sa salvation, we believe that more than historical faith, meaning believing biblical truth and doctrine with the mind, is necessary for salvation. More than historical faith is necessary for salvation. Ang tunay na pananampalatayang nakapagliligtas, biblical doctrine, and truth formed within the soul by personal knowledge of and trust in Christ alone for salvation is essential. It is essential. Kung ang isang tao ay tunay at aktwal na naranasan niya ang kaligtasan at meron siyang personal experience sa kanyang kaligtasan, eh dapat kaya niya ipaliwanag the basics of personal conversion. Di ba? Which results in experiencing the reality of the guilt of sin, the reality of the deliverance in Christ, and also the gratitude to the triune God for His glorious salvation. He can experience that. So, tinan niyo ang isang Armenian, ha? Paano niya masasabing saved siya? Ni hindi niya nga alam yung total depravity of man. Di ba? Sabi na niya, sinner siya. Pero nandun pa rin yung free will. Nandun pa rin yung kakayahan niya na sumampalataya at yung ginawa niyang desisyon na tanggapin si Kristo. You see that? Kaya pagka makakarinig ka ng ganun, something is wrong. Alam mo, may malitong may malitong paniniwala eh. Alam mo, merong doubt sa kanyang salvation. Magdududa ka talaga eh. Hindi niya ma-explain eh. Hindi katulad sa ating pagkaunawa, di ba mga kapatid? You know what I mean? Pag pinag-usapan natin depravity, talagang tayo ay bagsak, tayo ay butata, tayo ay bulok. Nothing. Sa harapan ng Diyos. At hindi natin talaga magawang magmalaki, magmayabang. Diba? Iba talaga, iba. Makinig kayo sa testimony ng isang Armenian, sa testimony ng isang taong naligtas talaga sa biyaya ng Panginoon. Maraming nagke-claim sila'y naligtas sa biyaya, pero hindi naman talaga naintindihan kung ano ibig sabihin ng biyaya. Lalabas pa rin sa kanilang pananalita, naligtas sila sa pamagitan ng gawa nila eh. Tinanggap si Kristo, lumapit kay Kristo. Based pa rin sa salvation by works. Hindi talaga sa biyaya. They cannot explain that. You know why? Because they haven't actually experienced it. They are strangers to God's miracle of grace that was never wrought in their hearts by the Holy Spirit. Kaya hindi lang Armenian. Ang sinasabi natin cannot be saved, pati rin mga sovereign gracers. Hindi lahat ng naniniwala sa doctrines of grace ay saved. Sabi ng iba, antindin nyo naman. Ay extreme na nga kayo. Wala tayong magagawa. Ganon talaga ang truth, extreme. Ganon talaga pagdadaan ka sa narrow way and hard, o narrow gate and hard way. Pa-extreme ng pa-extreme. Pasikip ng pasikip eh. Ganun yun eh. Pag ang tao, pasikip ng pasikip, sasabihin nila extreme. Ay, anong gusto nyo? Doon sa malapad at malawak na daan, ang dulo nun ay kapamakan. Ganun ba gusto ninyo? Pagka ninanaro na yung road eh,
Tawag nila extreme. Kasi ang gusto nila, lahat pwede. Sana all. Hindi naman pwede yun sa Panginoon. Kaya nga tayo niyayaya ng Panginoon, doon tayo pumasok sa makipot na daan at mahirap na daan. Makipot na pinto at mahirap na daan. Doon tayo. At doon, ang minority, kakaunti lamang, nakasusumpong noon. Hindi majority ang nandun, ha? Ang majority doon sa malapad at malawak na pintuan at daan. Doon ang majority. Doon, lahat ng paniniwala pwede. Kahit ano paniniwala ng tao, pwede doon. Walang magbabawal doon. Hindi ka tatawaging extreme doon. Everybody's welcome, ano man ang paniniwala. Pero ang dulo naman ng kapahamakan. Salvation must be experimental. Now finally mga kapatid, pag-usapan natin yung other Christian experiences. Una, pinag-usapan natin about personal experience sa mga afflictions na pinararanas sa atin ng Panginoon para mas maintindihan natin. Balikan ko ulit yan mga kapatid. Dagdagan ko lang ng ilan pa. Nakaranas din ako na ako'y nanalangin sa Panginoon pero hindi ako pinakinggan. Nakaranas ako na may hinihiling ako sa Panginoon pero hindi ako pinagbigyan. Ba't ganon? Siyempre magtatanong ka. Eh ang alam mo, pag humingi ka, bibigyan ka. Pag nanalangin ka na may pananampalataya, automatic yon, sasagutin ng Panginoon. Eh yun lang ang alam natin. Pero hindi rin natin alam na meron ding pangyayari na yung hinihiling mo, hindi bibigyan ng Panginoon. Yung panalangin, hindi pakikinggan. At yan ay naunawaan ko nung nabasa ko ang Book of Job. Tingnan nyo ha. Tingnan natin yung Job. Chapter Job chapter, sana nga ba yun? Yan, Job chapter 30. Job chapter 30. Look at verse 16, mga kapatid. Tingnan nyo ha, sabi ni Job dito, "And now my soul is poured out upon me, the days of affliction have taken hold upon me." Kung ito, babasahin ko lang, maaaring maintindihan ko na minsan sa buhay ni Job, merong days of affliction na nag-take hold upon him. Pero kung ito ay naranasan ko din, maintindihan ko siya. Tama? Ganyan din ang pinarana sa amin ng Panginoon. Days of affliction have taken hold upon us. Let's continue. My bones are pierced in me in the night season, and my sinews take no rest. By the great force of my disease is my garment changed. It bindeth me about like the collar of my coat. He hath cast me into the mire. What? God cast Job into the mire? And I am become like dust and ashes. Look at this. Verse 20. I cry unto thee, and thou dost not hear me. Aba, si Job din pala. Nanalangin. Pero hindi siya pinakinggan ng Panginoon. Naalala niyo yun, sinare ko sa inyo mga kapatid, I was in pain, excruciating pain, na nagmakaawa ako sa Panginoon, nanalangin ako, Panginoon, kahit isang oras lang, alisin niyo po yung pain, makatulog lang ako. Hindi ako pinagbigyan ng Panginoon. Ngayon, kung hindi ko nabasa to, sasabihin ko, wala na, kinalimutan na ako ng Diyos, wala na, hindi ako mahal ng Panginoon, wala na akong halaga sa Panginoon. Pero nabasa, si Job din pala nakaranas ng gano'n. Di naunawaan ko. Parehas na kami. Di ba? Hindi lang pala ako, akala ko ako lang gano'n eh. Mismo si Job, taong matuwid. Perfect. Natatakot sa Panginoon, may takot sa Panginoon, lumalayo sa kasama. Nakaranas ng ganyan, no?
Di ba? Naranasan ko rin. Di parehas na kami. Tuloy, basa. I stand up and thou regardest me not. Thou art become cruel to me. What? May ganyan? Galing kay Job, of all the people, si Job pang nagsabi, thou art become cruel to me. With thy strong hand, thou opposest thyself against me. Thou liftest me up to the wind. Thou causest me to ride upon it, and dissolvest my substance. For I know that thou wilt bring me to death, and to the house appointed for all the living. Ang bigat niyan. Talon tayo sa verse 26. When I look for good, then evil came unto me. And when I waited for light, there came darkness. I was expecting na pag ako'y na-operahan, babalik sa dating mata ko. I expected that. I was looking for good. But what happened? Evil came to me. I waited for light, but what happened? Darkness came. Kaya naintindihan ko si Job kasi naranasan ko. Ito ang kaloob sa akin ng Panginoon. Ito rin ang kaloob ng Panginoon kay Job. Kung tinanggap niya, dapat tanggapin ko rin. I was expecting na God will bless me. Na kami naman ang tutulong, kami naman ang magbibigay. Pero nangyari, kami ngayon ang muling tinutulungan at binibigyan. I was praying for God to bless me. Na ako naman ang tutulong, ako naman ang magbibigay, kami naman ang magpapaginhawa ng buhay ng iba. Pero ang sagot ng Panginoon, kami na naman ang tinutulungan, kami na naman ang binibigyan. Ano magagawa ko? Yun ang kaloob ng Panginoon. May nakita ko isang tao, ganyan din nangyari sa kanya. 27, my heart was in turmoil and rested not. The days of affliction came upon me. Days of affliction. Kaya naintindihan ko, nasa days of affliction kami. At kung may days of affliction, ano susunod niyan? Days of prosperity. Yun ang hinihintay ko na dumating. Mamaya, banggitin natin yan, mga kapatid. So, affliction. Pagdating sa salvation, salvation must be experiential, experimental, meaning actual experience. The truths, the great, grand truths of the Bible about salvation, kinakailangan actual talagang na-experience. Hindi lang nabasa, kundi talagang nasaksihan, nakita, naranasan. Pagdating din sa ibang mga Christian experiences, mga kapatid, no? Sabi ng isang Kristiyano, ngayon ko lang napatunayan ang katotohanan ng Matthew 7:21. Ano yung Matthew 7:21? Basahin natin. Matthew 7:21. For from within, out of the heart of men proceed, Mark, ang binabasa ko. Matthew 7. Mark pala yung binabasa ko, sorry. Yan. Yan yung marami magsasabi sa akin, Panginoon. Many, or not everyone, yan. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father who is in heaven. Have you come to realize this, mga kapatid, na ito'y totoo nga, no? Marami sa mga tao kumikilala kay Jesus Christ na kanilang Lord. Marami sa mga tao, they profess and claim na tinanggap nila si Jesus Christ sa kanilang mga puso bilang
Lord. Dami na yan sa ating panahon. Ngayon ang tanong, totoo ba mga Kristiyano yan? So sabi ng isang Kristiyano, ngayon ko lang napatunayan ang katotohanan ng Matthew 7:21 nang makaharap ko ang iba't ibang uri ng mga reliyong tao. Ayun, nagkaroon siya ng actual na karanasan. So, ipagpalagay mo na ang ganung ding karanasan ay maulit ng 100 ulit sa loob ng 6 na buwan. Then ano po, iba ang iyong madarama mula sa iyong ginagawa maging ngayon. Magkakaroon ng pagbabago sa iyong pakikitungo sa ibang tao, lalo na sa mga reliyosong tao o mga nagsasabing Kristiyano. Once na ipinaunawa sa iyo ng Panginoon, yung actuality ng katotohanan ito at pinarana sa iyo ng Panginoon, mag-iiba na ang trato mo at dealing mo sa ibang mga maraming tao nagsasabing sila'y Kristiyano o mga reliyoso. Naunawaan niyo yung sinasabi ko? Kung sasabihin ko sa inyo mga kapatid na hindi lahat ng mga nagtataas ng kamay at nagsisilapitan sa harapan upang tanggapin si Kristo ay tunay ngang mga ligtas, maaaring isipin ninyo, extreme ako, pessimistic ako. KJ ako. Antindi mo naman. Wala kang Christian love. Kung sasabihin ko sa inyo na huwad ang mga inuulat na mga simbahan at mga mangangaral, na daan-daan at libu-libo na ang mga taong tumatanggap kay Kristo, maaaring sabihin ninyo, antindi ko na. Gaya ng sinabi ko na kanina, kung sasabihin ko sa inyo, ang mga Armenian hindi saved. At marami sa mga sovereign gracer hindi rin saved. Sabihin, antindi na ni Pastor Norman. Extreme na. Kung sasabihin ko sa inyo, hindi lahat, halos lahat ng mga mangaral o pastor ngayon ay mga bulaan. Karamihan ay hindi pa nakararanas ng may panganak na muli. At hindi mga tunay na tinawag ng Diyos, maaaring sabihin ninyo, ako ay mapaghusga at matindi o masamang kritiko. Pero pagkaraang naranasan mo mismo ang gayon, malalaman mo, pawang katotohanan ng aking mga sinasabi sa iyo. Experience is the best teacher. Again, in Matthew chapter 7, verse 14, sabi rito, because narrow is the gate, and hard is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Sinabi ng Panginoon, mga kapatid, nakakaunti lamang. Few who find the narrow way, which leads to life. At kung sasabihin ko sa inyo na itong mga kakaunting ito ay mas kakaunti pa kaysa sa inaasahan ng nakararaming mga tagapagturo, mga mangangaral, mga Bible teachers, preachers, evangelists of this day, maaaring isipin mo, napaka-negative ko naman. Paano mo naman nasabi yan? Pastor Milyares, napaka-judgmental mo. Experience. Again, sabi ng Luke 12:32, mga kapatid. Luke 12:32. Sabi ng Panginoon tungkol sa kanyang kawan, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sinabi ng Panginoon na ang kanyang kawan ay little lang, hindi marami. Little flock. Ang mga tunay na iglesia ng Panginoon sa Amerika at dito sa Pilipinas ay kakaunti lang. Maniniwala ka, hindi? Little nga sabi ng Panginoon. It's just only a handful. And there is a vast difference between the actual size of His flock and the totality of Christian workers and church members. Malaking pagkakaiba at maaaring hindi ka sumang-ayon sa akin. But,
habang lumalawak ang iyong karanasan, no? At ikaw ay palaging nakikipagsalamuha, nagkakaroon ka ng closer contact with these people and have business dealings with church members, you will find na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. At marami sa mga tao, mga reliyosong tao, na tinatawag nila ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano na kailanman ay hindi pa nakaranas na lumipat mula sa kamatayan tungo sa buhay. Sila'y mga spiritually dead. Listen mga kapatid, it is only as one comes to learn this personally that one gradually discover and discerns how empty and worthless itong kanilang mga kasigasigan, kanilang pagpapagal, itong kanilang mga activity which is going on in the religious realm. Na after all, yan po ay mga enerhiya lamang ng laman at meron lamang balot ng relihiyon. Ang tawag diyan ni Pablo ay having a form of godliness, but denying the power of it. Hindi po ako naniniwala na sa ating panahon maraming naliligtas. Hindi. At lahat ng mga nakikita nyo sa telebisyon, sa social media na nagpapahayag na sila'y madami na sila'y mga Kristiyano na sila ay sa Diyos na sila ay kay Kristo na, hindi totoo yan. Hindi kailanman magkakamali ang sinasabi ng Biblia. Panahon na ho ngayon ng apostasiya. Panahon ng pagtalikod. Marami nang hindi makakatagal. At nakikita na nga natin na hindi sila makatagal sa wastong aral. They cannot endure sound doctrine. And they turn away their ears from the truth and turn unto fables. Yan na ang espiritual na kalalagayan ng mga reliyon ngayon. Tapos makasalamuha mo pa, ma-experience mo pa, yun ang magpapatibay, magpapatunay. Marami sa mga kabataan ngayon, punong-puno ng buhay at sigla at ang kanilang mga energies must have some outlet. Ang iba, nakakahanap sila ng outlet nila sa sports, sa showbiz, sa politics. Ang iba naman sa mga simbahan, na nag-engage sa mga personal work or church activities. Marami sa mga nagsasabing sila'y mga Kristiyano na sinisikap nila na gawin na ang makakagawa lamang ang mga equipped at spirit-anointed servants na totoong tinawag ng Panginoon. Pero ang dami ngayon, mga nagpipreach ngayon. Pero mga novice, sabi ng Bible, not a novice. And yet, in plain violation of this, thousands who have never read through the Bible, or thousands who have only made a profession for a few weeks or months, and have never even read through the Bible once, sila ay hinihimok to go out and do personal work, do personal evangelism, and even preach. Tama ang sinabi ng Panginoon sa Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa karyan ng Diyos. Kundi ang lamang tumutupad o gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Malalaman din niya, mga kapatid, through experience. Kaya ako nagtataka dito sa mga nagsasabing sovereign gracer sa Luzon, Visayas at Mindanao. Paano nila nalaman itong mga naniniwala sa damnable heresy ng Arminianism, sa satanic lies ni James Arminius, sa devilish teaching ni James Arminius, na ang mga naniniwala dyan sa
Isa lang ibig sabihin yan, hindi sila totoong mga sovereign gracer. Armenian din sila. Kabaro nila ang mga Armenian. You see? They are wolves in sheep's clothing. They are tares among the wheat. Malinaw na. Malinaw. Sa akin, malinaw. Malinaw sa akin. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. All is not gold that glitters. Sa tagal ko na sa ministry, lahat yan, ituro na ng Panginoon sa akin, pinaunawa niya na yan. Experience. Talaga, experience is the best teacher. Ganon din sa atin, mga kapatid. So, in conclusion, mga kapatid, God will bring us through various experiences that will teach us valuable lessons para sa ating learning and growth. And so, ang dapat na maging attitude natin, be ready, be prepared, be teachable, be patient, and conscious. Pagdating sa mga afflictions, pains, trials, sufferings, marami pa ituturo sa atin ng Panginoon. I know, itong mga naranasan naming affliction, wala pang sinabi yan. Kung ikukumpara kay Job, nako, incomparable. Lalo na kung ikukumpare kay Paul, kay Jesus Christ. Ibig ko lang sabihin, mga kapatid, more to come. Marami pa ituturo ang Panginoon in the school of affliction. Ang isang kinatatakutan ko, mga kapatid, yung matinding dagok sa lahat, kamatayan. Kaya nga sabi ni Job, basahin natin Job 23. Sabi niya, isa sa mga fears ni Job, nahihintakutan ako, sabi ni Job. Job 23, dito po sa verse 13. Sabi, but he is of one mind, and who can turn him? Turn him. So, ibig sabihin, ang Panginoon, di yan nagdadalawang isip. Steady ang kanyang pag-isip, decisive, determined ang Diyos. Pag meron siyang inisip na gagawin yan. Hindi magbabago ang Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos. And what his soul desireth, even that he doeth. Yun ang nakakatakot. Kung anong gawin ng Diyos. Kung anong naisin ng kanyang kaluluwa, gagawin niya yun. 14. For he performeth the thing that is appointed for me. Kaya, alam ni Job naintindihan niya ayon na rin sa mga itinuro sa kanya ng mga ninuno niya at ng kanya mga magulang na lahat ng mga nangyari sa kanya, yan ay appointed sa kanya ng Diyos. Job believed in God's sovereignty. Ginawa lang ng Panginoon that is appointed for him. He performed the thing that is appointed for him. At sabi pa niya, and many such things are with him. Marami pa. Kasi kung analyze natin, mga kapatid, talaga namang one after the other. Sunod-sunod. Di pa nga siya hinga. Sa katatapos na masamang balita na dumating sa kanya, eto na naman, may tumatakbo, papalapit, at may daladalang masamang balita. One after the other. Series of calamities and adversities and evil. Kumbaga, si Job, kapapakinggan lang yung masamang balita. Ito, may darating na naman. Hindi pa siya, yung composure niya, composure, hindi pa na aayos. Masyasyak na naman siya sa masamang balita. Pak. 4 na evil tidings ang dumating sa kanya. Then, pagkatapos, sabay hinto. Tumigil. Then sabi ni Job, the Lord gave, the Lord hath taken away, blessed be the name of the Lord. Pagdating sa chapter 2, nagbabalak na naman si Satanas. Iirit na naman si Satanas. Sabi ni Satanas, balat sa balat, buto sa bato, buto sa buto. Saktan mo na si Job. Susumpain ka na niya. Pinagbigyan ng Diyos, Satanas. Ito na. Pak! Bagsak si Job.
tanggal ang kanyang kalusugan, nagkaroon siya ng matinding karamdaman. Tapos, tigil, freeze. Siguro habang nagninilay-nilay si Job, serya ng mga kadalamatian, serya ng mga kalamidad, sunod-sunod na dumating sa akin. Ano na ang susunod? Ang in-expect ni Job, death. Kukunin na ng Panginoon kanyang buhay. Yun ang in-expect ni Job. Wala na itinira sa kanya, kundi buhay na lang. Yun na lang natitira sa kanya, na wala nang lahat sa kanya. Kayamanan niya, pamilya niya, mga anak niya, mga ari-arian niya, mga tauhan niya, mga manggagala, ubos. Pati kalusugan niya. Ang itinira lang na sa kanya ay buhay. Kaya expected na ni Job eh. Susunod dahil buhay niyang kukunin. Pero tingnan si Job, nagtiwala pa rin sa Diyos. Kasi sabi niya, though He slayed me, yet I will trust in Him. Sa lahat ng dagok na matindi, mga kapatid, na maring dumating sa buhay ng tao, kamatayan. At ako'y nahihintakutan. Sabi ni Job, verse 15, therefore am I troubled at His presence. When I consider, I am afraid of Him. Ako'y nahihintakutan sa Kanya. For God maketh my heart soft, and the Almighty troubleth me. Hindi ko alam kung ano pang what lies ahead, kung ano pang mangyayari sa akin, sa aking asawa, sa aking pamilya, but God is teaching us to trust in Him. He knoweth, sabi nga niya sa verse, He knoweth the way that I take, sabi niya sa chapter 23, verse 10, but He knoweth the way that I take. Yeah. Hindi man alam ni Job kung ano pang pwedeng mangyari sa kanya. Gaya ng sinabi niya doon sa verses 1 to 9. Kung ano pang maaaring sumunod na mangyari sa kanya. Pero isang bagay lang alam niya, that he knows, that God knows the way that He takes. And when He has tested me, I shall come forth as gold. Yan ang inaasahan ni Job at yan din ang inaasahan ko sa Panginoon. So for the meantime, susundin natin, o susundin ko, susundin namin, at kayo rin, sundin nyo yung sinabi ng 1 Peter chapter 5. For our last verse. 1 Peter chapter 5, verse 6. Humble yourselves. The word humble means to stay put. Stay put. Don't run away. Stay there. Do not escape. Be there. Humble yourself. Saan? Under the mighty hand of God. Kung saan ka nilagay ng Panginoon, kahit hindi mo man gusto yung kalalagayang inilagay sa iyo ng Panginoon, you stay there. Endure. Endure. Trust God na yung kanyang ginagawa ay for your own good and for His glory. Kasi may promise siya eh. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. After all, di ka naman makakatakas, di ka naman makakalaban sa kamay ng Diyos. Bakit? Mighty hand yan eh. Pumalag ka man, tumutol ka man, lumaban ka man, di ka man nanalo. Hindi mo mababago ang sitwasyon. Naranasan ko na yan, mga kapatid. Tinuro na rin sa akin ng Panginoon niya. Sinikap kong, tinangka kong umalis doon sa pinagkalagyan sa akin ng Diyos. Ayoko kasi. Katulad ni Jacob, I am against all these things. Sabi ni Jacob. Ako rin, ganun din. Ayoko nito, Panginoon. Gumawa ko ng mga paraan. Pero lalo kong napapasok sa trouble. Tuwing gumagawa ko ng sarili kong paraan. One after the other ang problema, patong-patong.
Kasi ang sabi sa akin ng Panginoon, diyan ka lang. Kang alis dyan. Nilagay kita dyan. Talaga mga kapatid, naranasan kong inilagay ako ng Panginoon sa kahon na hindi ako magagalaw. Wala akong magawang paraan. Wala. Kahit anong gawin kong paraan, palpak. Failure. Ang naranasan ko, hindi ako pinrasper ng Panginoon. Why? You know why? Because I was not doing according to God's will. Ang sabi ng Panginoon, humble yourself. Stay put. Don't run away. May tinuturo ko sa iyo. Makinig ka, hear ye the rod. Pag-aralan mo yung tinuturo ko sa iyo. Pinasok kita sa school of affliction, makinig ka. Learn. At pag ikay natuto, may promise ang Panginoon, He may exalt you in due time. In due time. Kaya may hope pa eh. May hope. Yan ang inaasahan ko sa Panginoon. Gaya na nasabi na natin kanina mga kapatid, kung may gabi, ano susunod? Umaga. Kung may dilim, ano susunod? Liwanag. Kung merong days of affliction, meron ding days of prosperity. Promise ng Panginoon eh, that He will lift me up in due time. Kung hindi man dito, sa lupa, definitely doon, sa langit. May God bless the message in our hearts, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na mapangirit dakila sa lahat, salamat sa iyong mga halagang mga aral, pangaral, sa iyong mga salita. Kailangan namin ng mga ganitong katuruan, Panginoong Diyos. Alam po namin na marami pa kami hindi nalalaman o unawaan. Marami pa kami dapat na matutunan. Hindi pa kami lubos, hindi pa kami ganap. Nasa proseso pa rin kami ng iyong paglilinis, pagdadalisay, pagtuturo, at pangangaral. Dalangin namin, turuan niyo kami maging patient, Panginoon Diyos. Maging submissive sa kalooban niyo, maging mapagpasako, Panginoon Diyos, sa ilalim ng iyong otoridad at pamamahala. Hayaan lang namin na gawin niyo sa amin ang mabuti at nakalulugod sa iyong paningin. Dahil diyan, Panginoon Diyos, nakita din namin ang aming kamangmangan at kahangalan. Ilang beses na nagtatangka kaming pumalag, lumaban, sapagat ayaw namin ang ginagawa niyo sa buhay namin. Pero kailangan namin ito. Alam niyo sa kabubuti namin ito. Bagamat aminin namin, Panginoon Diyos, madalas hindi namin naintindihan. Hindi namin naunawaan kung paano kami makikinabang sa mga paghihirap at kadalamhatian ito. Kaya naman, kailangan exercise namin ang aming pananampalataya na kami magtiwala lamang sa inyo. Na maniwala na ang ginagawa niyo sa aming kabubuti at sa ikaluluwalhati po ninyo. Kaya naman ang aming panalangin, Panginoon, dagdagan niyo pa ang aming pananampalataya. At turuan pa po niyo kami. Sana'y sa bandang huli, matutunan din namin ang lahat na itinuturo niyo sa amin. Upang kami maging lubos at ganap, maging dalisay, maging sakdal at banal. At dahil diyan, kayo'y masisiyahan. Kayo'y malulugod sa aming buhay. Yan po ang aming panalangin. Kaya bigyan pa po niyo kami ng biyaya na mapagtiisa namin ang lahat ng sakit at hirap na buong katyagaang tiisin namin ang lahat ng mga kahirapang ito, Panginoong Diyos. Patuloy lang kaming magtitiwala, patuloy lang kaming mananalangin, patuloy kaming aasa. Panginoon, tulungan niyo kami na huwag kaming manlulupaypay, huwag kaming panghinaan ng loob, at huwag kaming mawawala ng pag-asa. Maawa kayo lagi sa amin, aming Diyos. Tulungan niyo kami na mapagtagumpay namin ang lahat ng ito. Pagpalaan niyo aming mga buhay, gawin niyo kaming kagamit-gamit, kapakipakinabang, at pagpapala sa aming kapwa, sa aming pamilya, sa aming mga kapatid. Ang lahat ng ito, Diyos, ay hiling namin at idinadala namin.
na mayroong pagsusumamo at tawa. At sa katapos-tapusan, amin pong ipinapanalangin ang Bible Conference na gaganapin bukas sa Iglesia San Narciso. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na inyong pagpalain ang iyong mga anak, lahat ng mga pupunta roon. Hiniling namin ang iyong pag-iingat, gabayan niyo sila, ihadya sa anumang aksidente, disgrasya at kapahamakan. Bigyan niyo sila ng traveling mercy, makarating sila at makauwi ng matiwasay, payapat, ligtas. At maging blessing, Panginoong Diyos, ang Bible Conference. Lalo pong tumibay ang Iglesia sa San Narciso at ang lahat ng mga kapatirang dadalo at makikinig. Pangunahan niyo po ang gawain at tugunan ang lahat ng mga pangailangan. Pagpalain niyo po ang iyong mga mangaral, ang iyong mga lingkod, ang magpapahayag ng iyong mga salita, puspusin niyo sila ng iyong banal spirito, upang may pahayag nila ang iyong mga salita na may kapangyarihan, kaliwanagan, at katotohanan, punong-puno ng pagpapala. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na ang gawain ito ay maging matagumpay para sa iyong kapurihan at kaliwanagan. Maraming salamat sa inyo, aming Diyos. Pakingatan niyo po kami, bawat isa. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi ho sa ating lahat, mga kapatid. Tapos na ang ating banal na pagtitipon. Sumati nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos.